Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumampalataya. Sa ganoon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Make powerful confessions. Alam niyo po, napakahalaga po ng ating sinasabi. At sa Biblia po, laging binabanggit po yung salitang confession. By the way, itong pag-uusapan natin ay hindi po yung tinatawag na confession of sins. Iba po yung confession of sins. Ang pag-uusapan natin today ay yung confession na babago sa iyong buhay. You make powerful confessions in your life para ma-experience mo yung fullness ng iyong Christian experience. At yan po pinapaalala po sa atin ng verse na ito, na sa buhay na ito, dapat po ay marunong tayong gumawa ng tinatawag na good confession. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, sabi diyan, fight a good fight of faith, take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Ganun pala, Kung naalala nyo yesterday, tinuro ko po sa inyo yung mechanics of faith na nakapaloob po doon yung kahalagahan po ng pananalig. Pananalig tayo ng buong puso at kailangan ipahayag natin yung atin pong pinanampalatayanan. Yung pong sinasabi ng Romans chapter 10 verse 10. Kaya nung na-born again kayo, ginawa nyo yan. Nanalig kayo ng buong puso na si Jesus ang inyong tagapagligtas at pinahayag ito ng inyong mga labi. Kaya na-born again kayo. So the same spirit of faith, pananampalatayang in-apply natin nung tayo na born again, ganun din po sa ating pamumuhay ngayon. So paano tayo makakagawa ng powerful confession? Unang-una po, para sa akin po, dapat ang confession natin ay nanduroon po sa sinasabi ng salita ng Diyos. We must confess the word. Kaya sabi diyan sa verse na binasa natin, it is written. Yung iba, basta lang sila confess, pero wala naman sa word of God yung kanila pong kino-confess. So, mali po yun. Mag-umpisa po tayo doon po sa sinasabi ng salita ng Diyos. Your confessions should be within the bounds of the word of God. Kung ano yung ipinangako sa atin ng salita ng Diyos, kung ano yung ating inheritance in Christ Jesus, yun po ang ating i-confess at huwag tayong lalagpas doon. Ngayon, napakahalaga po nung tinatawag na good confession. Nabanggit ko na kanina. Kasi meron din pong tinatawag na bad confession. Yung masyado nating minamagnify yung kasalanan, masyado nating minamagnify yung sakit, masyado nating minamagnify yung suffering, at yung mga demonic activity sa ating buhay, masama po na kino-confession palagi. Bakit po? Kasi po doon nabubuo yung fear. Doon po napupuno po tayo ng takot at insecurity sa buhay habang lagi nating binabanggit itong mga bagay na ito. Pero kung ang lumalabas po sa ating mga bibig ay yung sinabi ng salita ng Diyos at yung pag-ibig ng Diyos, ang siyang umiiral sa ating puso, ay makakagawa po tayo ng tamang confession. At alam nyo, ang isang example po dyan ay yung Philippians chapter 4 verse 13. Siya kayong Philippians chapter 4 verse 19. Yung I can do all things through Christ who strengthens me, at yung my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Alam niyo po, marami po kong kilalang Kristiyano na kapag nahihirapan sila sa buhay, yan ang kino-confess po nila. At ako po na-witness ko po na maraming buhay ang nabago dahil lamang po sa simpleng confession na yan. Kayo po ba? Naranasan nyo rin yun. Kasi ang kino-confess po natin ay yung pong ating identity in Christ Jesus. Kaya alam nyo si St. Paul doon sa 2 Corinthians chapter 4 verses 8 and 9, hindi madali yung kanyang pinagdaanan bilang apostol. Pero mapapansin nyo, hindi siya nagsasalita na siya'y talunan,
Ang sabi niya rito ay, we are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Kita ninyo kung paano magsalita si St. Paul dyan sa 2 Corinthians chapter 4. Totoo po yun. Kung ano yung kanyang pinanampalatayanan, yun po ang kanyang sinasabi. Ano po? At hindi natin magagawa yan without meditating the Word of God. Sabi sa Joshua chapter 1 verses 8 and 9. Kung hindi puno po ng salita ng Diyos yung ating puso, ay hindi po natin gagawa yung tinatawag na good confession. Amen po ba? Ngayon, i-elevate po natin yan. Gawin pa nating powerful yung ating confessions. Ano po? Naalala niyo po, sabi ng Panginoong Jesus sa Mark 11 verses 22 to 23 ay ganito. Have faith in God. Jesus answered, I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Kita niyo yung turo ng Panginoong Jesus, ano po? At binanggit po dyan yung salitang say, say to the mountain, go throw yourself into the sea. Ano po? Malinaw po na meron talagang confession na dapat tayong gawin. Kailangan utusan natin yung mga bundok ng problema sa ating buhay. Kaya alam niyo dito nagtuturo ang Panginoong Hesus about faith eh. Hindi po saving faith ang tinuturo ng Panginoong Hesus dito. Kadalasan po sa New Testament, ang tinuturo po ng Panginoong Hesus sa pananampalataya ay yung pananampalatayang pwede nating i-apply sa ating buhay, sa ating healing, sa ating deliverance. Ano po? At malinaw po yan. Ano po? Hindi po saving faith ang pinag-uusapan dito ng Panginoong Jesus, ano po, yung itinuturo ng Panginoong Jesus dito. Yung pananampalatayang bumabago ng sitwasyon mo sa buhay. Kaya, you can have that same spirit of faith. Yun po yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 30 na masasabi mo, you can say to your mountain, be thou removed. Ako po yung magtatapat sa inyo. Ano po? Ako rin po noon ay dumating sa pagkakataon na ako po'y pinahirapan po ng financial problem. Ano po? At alam niyo, pagka nangungutang kayo, yan ay cycle of defeat. Na-realize ko po yan. Pansinin niyo, no? Hindi pa kayo nakakabayad, may utang na ulit kayo. Kaya lang, at one point of my life, nagsalita po ako ng ganito. Ano po? Ito po yung sinabi kong confession. Tandang-tanda ko po yun. Sabi ko, hindi na mauulit sa akin itong nangyaring ito. No? Kumbaga talagang sumumpa po ako na hindi na mauulit, na ako po'y maaalipin ng pagkakautang. Ano po? Kaya alam niyo po, yung simpleng confession na yun, nanalig po ako sa Panginoon na kaya niya akong palayain. Na kaya alisin ako ng Diyos doon sa problema kong yun. At praise God, alam niyo po, nabayaran ko lahat ang aking pagkakautang at ako po'y lumaya sa aking financial problem. Ano po? Kaya ngayon po, naintindihan ko po yung kahalagahan ng mahalagang confession na my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kasi totoo talaga na kayang isupply ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya alam niyo po, sinimplihan ko lang ang buhay ko. Ano po, at kahit anong alok sa akin ngayon na mangutang ka, madali lang mangutang, hindi ko na po ginagawa. Alam niyo po, kasi masarap po na magising sa umaga na wala kang iniisip na utang o babayaran. Ano po, yun po ang totoong financial freedom. Kaya kahit anong pilit po sa akin, hindi nyo na po ako mapipilit. Ano po? Kasi pinanindigan ko po yung aking sinabi na ang Diyos ko ay kayang isupply ang lahat ng aking pangangailangan. And with the same spirit of faith, tandaan nyo mga kapatid, magagawa din po ninyo yon sa inyong buhay. At pagka dumating yung pagkakataon na wala na kayong utang, magising pa rin po kayo ng umaga po at mag-devotion. Pasalamatan natin ng Diyos sa kaya niyang gawin sa ating buhay. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.